Welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So, magandang araw pong muli. At napakarami ko pong natanggap ng mga katanungan about doon sa nangyari dito sa Copperstone Lending Incorporation, no? Sa pagkaka-revoke nila. Sobrang dami ko natanggap na comments. Marami pong salamat sa mga sumubaybay, sumusuporta dito sa ating channel, no? Pakisuportahan na lang din po yung online lending scam and review sa Facebook page ko po. Sa TikTok po, yung Janitor TV, meron na rin po ako. Pakisuportahan na lang din po. At sa mga baguhan, newbies, pakipindot na lang po yung subscribe button at pakipindot na rin po yung thumbs up sign at spread natin po yung ating video sa awareness para magkaroon po ng mga ideya ang ibang mga OLA victims at pa-share na po yan at hit nyo na yung notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about sa harassments at unfair debt collection practices ng mga OLA. Sagutin natin yung mga tanong na hindi ko kaya talaga sagutin dahil sa dami at saka hindi ko talaga basta-basta nasasagot agad-agad. Pasensya na po kasi nga po ako po may trabaho at di naman po tayo lagi nakahawak sa cellphone, kaya pasensya na po. At yung mga nare-replyan ko, mga nadadaan-daanan ko lang po yun, kaya yun lang po yung may kakayahan ako na masagot ko kahit paano yung mga tanong ninyo. Ito po, kumuha po tayo ng mga marami pinagbatayan ko na mga tanong. Ito isahin natin yung shoutout po sa Ma'am Flor de Luna Pontillas 2842. Dapat gamit ba to? Dami account at gumagamit po kayo ng dami account, no? Pagka nagko-comment po kayo dito sa mga channel sa mga OLA victim defenders, no? Kasi mahirap na, at least safe kayo na hindi kayo gugulihin ng mga OLA na yan. At ito, paliwanag ko muna ulit ha, kaya nga nare-revoke yung mga yan dahil nga sa mga dami ng complaints, harassments at mga unfair debt collection practices na nagagawa ng mga OLA, kaya yan natatanggalan na lisensya. Kaya maganda po talaga at malaking bagay po yung mga complaint natin kahit sa PNP, sa NBI, anti-cybercrime, yan, sa mga SEC, lalong lalo na siguro, no? Kasi kung mas maraming complaint, mas maraming makikitang problema dyan sa mga OLA. Kaya nga kailangan matutusin dapat talaga lahat yan nare-reklamo na. Tingnan nyo, mawawala, matatanggalan mga lisensya yung mga yan. At yung tanong niya kasi, paano po may outstanding loan sa Muka and Quick Lab before sila maribok, need pa rin magbayad? Yun din yung mga tanong, no? Yung mga yung common questions talaga na nakikita ko. Pero mayroon ako napanood talaga na interview na mula, hindi ko sure kung Teleradyo yun or DZMN. Hindi ko na kasi na-zim, matagal na kasi yun. Last year pa yun nung narinig ko yung sinabi na yun. Yung mga na-revoke at yung mga na-raid, kung kailangan pa bang bayaran. May nagawa na rin akong video about dyan. Pero piniliwanag ko naman doon sa video kung dapat, kung paano gagawin nyo kung sakasakaling ganun. Ngayon, kung hindi kayo na-harass nung OLA na yan, ha? Example lang, ha? Hindi sinasabi hindi kayo na-harass dahil alam kong nang-harass yung mga yan. Kung hindi naman kayo na-harass at na-revoke yan, pwede nyo bayaran. Ngayon, kung may harassments na kayo natanggap dyan sa mga OLA na nare-revoke na yan, daanin nyo sa legal. Ito yung lagi ko sinasabi nyo sa inyo. Kaya nga, itong video ko lagi sa legalan ng usapan, hindi sa pakikipagbardagulan. Daanin nyo sa legal. Harapin nyo. Huwag kayong matakot dun sa small claims court. Mas maganda po iyon. Kung paano nyo babayaran yan ng nasa tamang interest. Kasi nga, natanggal din yan, nare-revoke din yan dahil nga sa Truth in Lending Act na hindi sila nagbibigay ng tamang impormasyon doon sa mga borrower na kung magkano ba talaga yung dapat nilang bayaran doon sa kanilang mga nalo-loan, diba? Kaya nga lumabag na sila ron eh. Biruin mo, unfair debt collection na, Truth in Lending Act pa yung mga batas na nilalabag nila, yung hindi pagpapaalam sa mga borrower ng tamang bayaran nila doon sa kanilang pautang. So yun, hambunin nyo, small claims court, sabihin mo sa kanila kung kaya nilang humarap, revoke na, sorry. Diba? Hindi nakaharap yung mga yan dahil alam na lang talo na sila sa korte eh. Yun lang ha. Doon nyo hamunin. Tapos hingian nyo ng mga official receipt, sabi nga ni Atty. Claire. Kasi syempre mahirap na. Magbabayad kayo, wala kayong official receipt. Medyo may point naman talaga yun. Kasi sabihin mo online yan. At kung gusto mo talagang bayaran. Yun ang may papayo ko. Kung need nyo pang bayaran, harapin nyo. Kaya alangan nyo harapin nyo. Huwag kayo nagpapatakot, no?
Yun nga sinasabi ko masyado tayong stress, masyado tayong kabado sa mga ginagawa nilang harassment. Huwag kayo natatakot sa mga harassments. Ako na-harass wala lang. Siyempre, iba yung mindset ko. Pero di ba kasi pwedeng itulad sa iba na masyadong mababaw yung takot, mga ganun ba. Pero dapat tatagay nyo pala po lagi ang inyong mga loob. Yan ito, sagutin din natin to. Smile for a while, shoutout po sa'yo. Sir, good PM po. Kung ganun po, pwede na po installed apps ni Quickly at PesoPay kapag may utang pa po sa kanila. Same lang naman yung sinabi ko doon sa una Pwede na i-install yan. Total, rebook na yan. At para sa akin pero kung sabi ko sa inyo, kung gusto nyo na labanan na legal na pagbabayad, mas mabuting hamunin nyo ng small claims court. Sila magsampa, hindi kayo kasi utakan lang yan kumbaga parang diskartihan na nambablockmail sila. Yan ang madalas ginagawa. Ito, hindi to blackmail, kundi labanan na legal na settlement. Kaya mas maganda ka pinupuntahan tayo. Tamo ko, mas okay sa akin pinupuntahan ako. At least kilala ko yung kausap ko. Hindi katulad ng mga yan, puro sa telepono, puro sa email, puro sa text, puro sa message, gumagawa ng paniningil, hindi man lang magpakita ng mga tunay na identity. Hindi po ba? Kaya nga para malaman ninyo at mapatunayan ninyo na talagang gusto nila ng legal na usapan, daan yan sa korte. Yun lang po yun. Ito po. Cebuana si Ilocano Vlog 776. Kung na-revoke na po, bakit nandun pa rin sila sa apps? Dapat patanggal na kasi para wala na maloko, diba? Maganda na po yan sinasabi ninyo. Napakaganda po niyan yung na-revoke na. Actually, dito sa bansang India, no? Example ko lang kasi hindi tayo bansang India Pilipinas tayo. Sa bansang India, mahigpit sila pagdating sa mga ola na nanghaharas. Automatic yan. May binabasa nga ako mga article dito sa mga Google na recently lang, last year lang yata yon, almost 27 o 40,000 na mga reklamo. Then yung mga ola na yon, meron silang parang ahensya ng gobyerno na labanan yung mga cybercrimes, lalo na dyan sa ola. Kasi nga ang dami po pala talaga nilang insidente na kung saan ay napakalaking problema na po yung nangyayari. Marami po yung sa kanila mas malala po yung sa kanila, hindi po yung sa atin na mostly hindi pa naman talaga alam na may mga nagkikitil ng sariling buhay dyan, pero yung sa kanila talagang kaliwat kanan po yung reklamo at problema dyan, kaya naging mahigpit. Meron silang sariling ahensya na lumalaban, nagtatanggal at nagre-report sa Play Store kung ano yung mga ola na nare-report. Automatic po yun sa kanila. Ginagawa kagad ng ahensya na yon, i-report sa Play Store para matanggal yung ola. Unlike dito sa atin na kahit na ma-revoke na, nasa Play Store pa rin. Pero wag kayong mag-alala, no, mga kadyani, yung mga ganyan na mga ola na na-revoke na sa Play Store pa rin, huwag kayong matakot kahit sabihin kasi ang iniisip nila, porket nasa Play Store is still operating. Tama naman, nag-ooperate kasi nasa Play Store pero illegally operating. Tandaan nyo yan, illegally operating na po yan. Ibig sabihin, once na humiram ka dyan ngayon na hindi mo alam na revoke yan at siningil ka at hinaras ka, mas malaki yung chance na labanan sila kesa sa takutin nyo yung mga sarili nyo, mga kadyani. Tandaan nyo, payo ko sa inyo, huwag nyo tatakutin ang sarili nyo sa mga pananakot na mga panghaharas na mga yan. Revoke na diba? Unlike si New Cash, buti nga si New Cash na wala talaga simula nung na-revoke yung Populous Lending Corporation, na wala lahat yung mga ola nila. Kaya sabi ko sa inyo yan, huwag kayong natatakot at sabihin nyo na sisingilin kayo, lalaki yung utang nyo, yung balance ninyo. Hindi na makakapaningil sa inyo yan. Mga haras na lang yan. Ngayon, change SIM. Deactivate nyo muna. Ngayon, dahil nga revoke sila, mas malaki yung chance na labanan sila, mas malaki yung chance nyo manalo kung lalaban nyo ng legal settlement. Napakalino lang po ng mga simpleng gagawin dyan. Yun lang po. Para maibsan naman yung mga takot nyo. Huwag kayo natatakot dyan. Yung harassment nila hanggang dyan lang yan. Hanggang pananakot lang yan. Kaya nga nare-revoke dahil nga sa dami ng reklamo. Yun lang po. At sana nakatulong po itong video natin ngayon. At sagot ko yung mga tanong na ilan. At ito po ang inyong lingkod ka, Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ola.